So ito na mga kapatid, ang pinakamainit na balita nating nasagap ngayong araw mga kababayan. At ito napakagandang balita nito mga kapatid. Ano ba yan kapatid na One Talk PH? Ang bansang Amerika kasi mga kababayan, nagpaplano na po na magtayo ng kanilang ammunition facility dito sa loob ng ating bansa. So ano ngayon kung magtatayo ang bansang Amerika ng kanilang ammunition facility sa loob ng ating bansa? Mga kapatid, napakarami po, or may dalawang benepisyo na pwedeng makuha ang Pilipinas dito. Unang-una mga kababayan, mangangailangan ito ng napakaraming mga Pilipino para magtrabaho dito sa ammunition facility ng ating bansang Amerika dito sa loob ng ating bansa. Syempre mga kapatid, mga Pilipino talaga ang mga workers na i-hire nito. Marami pong mga kababayan natin ang magbibinipisyo sa gagawing ito ng bansang Amerika. Na kung saan yun na nga, plano nilang magtayo ng ammunition facility dito sa loob ng ating bansa. Pangalawa mga kababayan, win-win situation ito para po sa ating bansa. Dahil mga kapatid, ammunition facility yan. Ngayon kasi mga kababayan, ang bansang Pilipinas po ay nag-aangkat lang ng mga kagamitang pangdepensa at pandigma sa iba't ibang mga bansa. Ngayon, kung ang ammunition facility ng US dito itatayo sa loob ng ating bansa, mga kapatid, busog-lusog po ang sandatahang lakas ng Pilipinas. At anytime mga kababayan, meron po tayong magagamit na armas. 'Di ba? Dahil ammunition facility to, na gustong itayo ng US dito sa loob ng ating bansa. At ito po ang ating pag-uusapan ngayon, sa bidyong ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag niyo po sanang kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So for context mga kapatid, panoorin muna natin ang balitang ito galing po sa Bilyonaryo News Channel at bigyan po natin ng ating personal na opinyon at reaksyon. Suportado ng isang think tank ang pagtatayo ng US ng ammunition production line sa Pilipinas. Pero para sa isang kongresista, isa itong kahangalan. Nako. Wala pa nga, may mga epal na mga kababayan. Meron na agad nagbibigay ng kanilang negatibong komento. Isa daw itong kahangalan mga kapatid. Alamin natin kung sino itong kongresista na ito. At ano ang kanyang punto, bakit isang kahangalan itong plano ng US na magtayo ng ammunition facility dito sa loob ng ating bansa. Tuloy. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Joan Manalo. Habang patuloy na umiinit ang tensyon sa gitnang silangan, nakatakdang magtayo ng bagong ammunition production facility sa Pilipinas ang Estados Unidos. Inanunsyo ito ng Partnership for Indo-Pacific Industrial Resilience, isang US-led defense manufacturing partnership na naglalayong bumuo ng mas pinalakas na missile production at drone cooperation efforts sa Asia. Nako mga kapatid, napakaganda nito. Kasi nga mga kababayan, mga high-powered ito na mga kagamitang pangdepensa at pandigma. Ang gustong itayo ng US dito sa loob ng ating bansa. Alam niyo ba mga kapatid kung bakit tayo tawag dito binubuli ng China? Kasi nga mga kababayan, nakikita ng China na walang palag ang Pilipinas. Bakit kamo? Kulang-kulang tayo sa kagamitang pandigma at pandepensa mga kapatid. Ang nasa isip ng China, bagyang Pilipinas na yan, ginera natin, hindi yan makakaganti sa atin. Maliban na lang kung tutulungan sila ng Amerika. Kasi walang mga armas yan. And totoo yun mga kababayan. Dito sa Asia mga kapatid, isa tayo sa mga mahihinang bansa. Or baka nga ang Pilipinas na lang ang nag-iisang bansa na may mahinang military force. 'Di ba? Dahil wala tayong wala tayong sapat na kagamitan para sa mga tawag to worst case scenario, tulad ng mga biglaang pag-atake,
no? Mahihirapan tayo mga kababayan dahil yung gamit natin, although nag-iipon tayo pero kulang talaga eh. No? Kulang talaga mga kapatid. No? Kung tulad ng bansang China ang aatake sa atin, no? Baka unang wave lang, no, ng tawag dito puwersa ng China, ubos na agad yung ating mga naipong mga gamit, no, na pangdepensa at pandigma. 'Di ba? Ngayon mga kababayan, kapag ito, no, natuloy itong gustong itayo ng US dito sa loob ng ating bansa, which is itong ang ammunition production facility nila. Mga kababayan, yung China na yan, no, magdadahan-dahan na yan at hindi na tayo basa-basa bubulihin yan. Dahil lang iisipin ng China dyan mga kapatid, hindi na basa-basa ang Pilipinas ngayon. Nandyan yung ammunition facility ng US. Panigurado, nakapag-ipon na rin yan ng mga gamit nila na pang gera. No, ngayon kung aatakehin natin yan, baka mauuwi ito, no, sa malalang digmaan. Oo. Yun talaga ang iisipin niyan ng bansang China. Ngayon mga kababayan, wala kasi silang nakikita, no? Kahit alam nila na bumibili tayo ng armas, pero mga kapatid, no? Ang nasa isip ng China ngayon, ilan lang 'yan, no? 10 fighter jet, 100 20 fighter jet, mga ganyan-ganyan. Oh. Anong palag niyan sa sobrang dami nating gamit dito, no? Pwede silang makadali pero kukulangin sila sa supply. Oh, 'yun yung iniisip ng China. 'Di ba? However, mga kapatid, pag merong ganito sa loob ng ating bansa, ang China, no, magdadalawang isip na yan na bubulihin tayo, lalo na sa Amerika, no, pagmamay-ari ng Amerika, yung ammunition facility na itatayo dito sa loob ng ating bansa. 'Di ba? Talagang mag-iiba mga kababayan yung approach ng China sa atin at hindi na nila tayo alam mo yun, basta-basta na lang na bubulihin. Kasi nga mga kapatid, may nakikita na sila eh. Oh. Yun mga kababayan. Tulad na lang sa tulad na lang sa nangyari sa China at Japan dati. Ang Japan mga kababayan, no, napakaliit na bansa niyan kumpara sa Pilipinas. 'Di ba? How much more pa kung ikukumpara mo sila sa bansang China. Oh. Pero noong nakaraang mga kapatid, mga nakaraang tawag dito mga kumbaga during World War II yata kung hindi ako nagkakamali, no. Ang Japan mga kababayan, no, sa liit nilang bansa na yan tinangka nilang sakupin ang bansang China. Imagine nyo, no, kung gaano kalaki ang China, no. Tapos pinagtangka ang sakupin ng Japan. Oh. Kasi nga mga kapatid, wala pang nakikita noon ang Japan, no, sa China. Pero ngayon mga kababayan, no, ang Japan po ay hindi na basta-basta pwedeng magtangka or maghamon ng gera sa bansang China. Dahil ngayon mga kababayan, may nakikita na rin ang Japan na kagamitan, no, ng China para depensahan yung kanilang sariling bansa. 'Di ba? Nakikita na ng Japan 'yan. Kung noon pwede namin gawin ito sa China, ngayon hindi na pwede. Dahil panigurado, no? Kung kami-kami lang, kung solo lang ng Japan, no, walang tulong galing sa ibang mga kaalyadong bansa, dudurugin kami ng China, no? Kapag hinamo namin sila ng digmaan. Oh. Kasi nga mga kapatid, ang China kasi natuto eh. 'Di ba? Ayaw na nilang maulit yung nangyari sa kanila sa nakaraan. Na kung saan, no, tinangka silang sakupin ng napakaliit na bansa, mas maliit pa sa Pilipinas. Oh, kaya ang ginawa nila, no, naging priority nila mga kababayan yung mag-ipon, magpalaki, magpalakas ng kanilang sandatahang lakas. 'Di ba? Kaya nga ngayon ang Japan mga kababayan nakikipag-alyansa sa bansang Amerika. Dahil kahit anong high-tech ng kanilang kagamitan mga kapatid, kulang na kulang pa rin naman sila, no, sa military power.
no, especially sa kanilang mga kasundaluhan. Kasi ang China, mga kababayan, napakadaming sundalo niyan, no? Napakaraming sundalo niyan. Kung lalabanan sila ng Japan ngayon, no, talagang kawawa ang Japan, mga kapatid. That's why ang Japan nakikipag-alyansa na, no, sa kanilang sa bansang US, no, para in terms of halimbawa, no, magkaroon ng digmaan, may sasaklolo na sa kanila, no, na makapangyarihang bansa din, no. Magandang strategy yan, mga kababayan, pero mas maganda talaga pag meron kang naipon din na mga gamit. So tayo kasi, mga kapatid, no, wala tayong ganun eh. Wala tayong gaanong naipon, no. Although may nabibili naman tayo, no, pero kulang eh. 'Di ba? Gaya ng sabi ko sa inyo kanina, baka unang wave lang, no, ng tawag nito ng pag-atake ng China, no, maubos na agad natin yung ating mga naipong mga gamit or mga bala diyan. 'Di ba? Kulang na kulang, mga kababayan. Ngayon, pag ito, no, natuloy at dito na yan at sisimulan na ng US yan, no, na itayo dito sa loob ng ating bansa, mga kabatid, sabi ko sa inyo, magiging busog-lusog yung ating sandatahang lakas, 'di ba? At isa pa, no, maraming mga Pilipino ang magbe-benefits diyan, mga nabubulol ako. Maraming mga Pilipino ang magbibinipisyo diyan, mga kapatid. Dahil trabaho ang dala niyan, mga kababayan. Trabaho po. Maraming trabaho, mga kapatid, ang dala niyan dito sa ating bansa. Mangangailangan yan, no, ng libo-libong mga Pilipino para magtrabaho dyan sa ammunition facility na yan na planong itayo ng US dito sa loob ng ating bansa. Tuloy. Para sa founding president ng International Development and Security Cooperation na si Dr. Chester Cabaza, higit na makatutulong ang pagtatayo ng ammunition line sa bansa para mas mapalakas pa ang puwersa ng militar at mapagtibay ang defense industry nito. 'Di ba? Para mapalakas pa, no, ang ating military force. At mapagtibay ang ating defense industry. Kasi nga, mga kapatid, ammunition facility yan eh. Mga armas ang ginagawa dyan, mga kababayan. And isa pa, mga kapatid, malaki din yung kikitain ng gobyerno dyan sa tax. No? Hindi naman pwedeng libre lang yan na itayo ng US dito. No? Kikita din ng ating gobyerno dyan, mga kababayan. So, makakatulong ito hindi lang sa puwersa ng Pilipinas, hindi lang sa mga Pilipinong nangangailangan ng trabaho, makakatulong din ito, mga kapatid, sa ekonomiya ng ating bansa. Alam naman natin ang bansang Amerika, mga kababayan, no, ay negosyo talaga nila itong mga armas, mga ganito. Negosyo talaga nila 'yan. So ngayon, mga kapatid, no, kung dito itatayo 'yan sa loob ng ating bansa, no, at gustong magbenta ng US, may kita din ang Pilipinas diyan. 'Di ba? Kikita din tayo. So, para sa akin, napakaraming benepisyo, no, ang pwedeng maibigay nitong plano ng US na magtayo ng kanilang ammunition facility dito sa loob ng ating bansa. Tuloy. If you remember, in the first island chain, the Philippines sees a very strategic role there, aside from Taiwan and Japan. If something happens in the first island chain and we don't have enough ammunitions Kawawa to defend tayo. our own territory and for helping alliance management, mainly through the US and Japan, then I think this would be a big problem for the Philippines. So ganun ka-strategic yung offer ng US for us. Tama naman 'yun, mga kapatid. No? Tama 'yun. Na kung saan, mga kababayan, alam nyo, syempre tayo nakipag-alyansa na tayo, merong ewan ko, kalimutan ko yung term nun eh. May alyansa kasing binuo ang US, Japan at Pilipinas, no, na kung saan, mga kabatid, tuwing kailangan natin ng isa't isa, no, obligado tayong magbigay ng ating suporta, no, sa kaalyado nating bansa dito sa Japan, US,
no, na kuan. Kasi may anong term noon, basta nakalimutan ko yung term. Ganun yun nung nakaraang taon yan, 'di ba? Na kung saan nakipag-meeting si PBBM kasama yung Prime Minister ng Japan, tapos si Donald Trump. So, alyansa 'yun mga kababayan ng Pilipinas, Japan at Amerika, no, na kung saan pag kailangan tayo ng US, no, kailangan nating magbigay sa kanila ng suporta, no. Same din ang Japan, kailangan din nilang magbigay ng suporta nila sa bansang Amerika. Ngayon mga kababayan, no, bilang kaalyadong bansa, no, nitong Japan at Amerika, kung wala tayong ma-offer sa kanila, magmumuka tayong kahiya-hiya mga kapatid. And may impact din 'yan, no, sa tulong na ibibigay nila sa atin. 'Di ba? Kasi kuan 'yan tawag nito, kasunduan 'yan no, na whenever I call, no, dapat nandyan kayo. 'Di ba? Ganun 'yan Ganun yung principle niyan. Kung ngayon, no, hihingian tayo ng tulong ng mga bansa na 'yan na kaalyado natin at wala tayong maibigay, syempre mga kapatid, no, unfair sa kanila 'yan. At pagdating ng oras na kakailanganin din natin yung suporta nila, baka magdalawang isip na rin sila. Kayo nga hindi nga kayo nag-effort para makapagbigay ng tulong bakit kami magbibigay din ng full support sa inyo? Kung ano lang yung naibigay niyo sa amin, yun lang din ibibigay namin sa inyo. Ganun yan mga kababayan. Kaya nga may alyansa no? Para alam mo yun, tumibay yung ating tawag nito, depensa. So, kailangan din diyan mga kababayan, no? Kailangan din talaga natin magpakita ng kakayanan, no, sa ating mga kaalyadong mga bansa. Na kung saan kung kakailanganin nila tayo, may naibibigay din talaga tayo sa kanila. No, hindi naman pwede na receive na lang tayo tapos wala tayong naibibigay din sa kanila. Hindi ang digmaan kasi mga kapatid, hindi lang yan kwento no? Kailangan mo talaga diyan ng kailangan mo talagang magbigay diyan, no, ng mga tulad niyan, mga armas, no, mga supply, no, ng bala, mga ganyan. Kung dito pa lang sa atin, kulang na sa ating mga kasundaluhan yung mga naipon natin, 'di ba? Sabihin natin makakapagbigay tayo doon, paano naman yung mga kasundaluhan natin? Wala na. No, walang maiiwan dahil limited lang No, yung reserve natin limited lang. And masasabi natin saktong-sakto lang, no, or kulang pa, no, sa ating sandatahang lakas yung ating mga armas na meron tayo. 'Di ba? So, eto, no, gaya ng sabi dito gaya ng sabi nitong sino itong mga professor na to or doktor ba to, no? Gaya ng sabi niya, malaking bagay 'yan, no, para sa ating sa ating mga commitments sa ating mga kaalyadong bansa. And the same time, no, pang worst case scenario, meron tayong mahuhugot na mga armas or mga bala. Dahil nga dito sa ammunition facility na planong itayo ng US dito sa loob ng ating bansa. Kumbaga, handa tayo mga kababayan. Hindi naman natin hangad ang digmaan, no? Lilinawin natin mga kapatid, hindi tayo naghahangad ng digmaan. Pero mga kapatid, syempre may commitment na tayo sa iba't ibang mga bansa, no? And paano na lang kung magkabiglaan, no? Anong igaganti nga natin? Kung kulang yung kung kulang yung mga reserba natin, mga bala, mga ano pa mga missile diyan, 'di ba? Iba na rin yung handa tayo, no? Kasi sa ayot sa gusto natin mga kapatid, pwede tayong girahin No, kasi itong China, mga kababayan, sabihin ko sa inyo itong China mga kapatid, hindi malabo na idadaan niya sa gera yung issue sa West Philippine Sea. Hindi malabo yan mga kababayan. Lalo na't nakikita ng China ngayon na lumalaban tayo, no? At yung mga ginagawa nila ngayon pambubuli sa atin ay kinukontra natin at pumapalag tayo. So, darating talaga ang panahon mga kapatid, sa ayat sa gusto natin, darating talaga ang panahon na ang magiging last resort ng China is digmaan na lang. Paano kung kulang-kulang tayo sa supply?
No? Nandyan na tayo sa may tutulong sa atin. Pero hanggang doon na lang ba tayo mga kababayan? No? Mag-aantay na lang ba tayo ng tulong? No? Hahayaan na lang ba natin hahayaan na lang ba natin na tamaan muna tayo ng mga bala ng China, no, bago yung tulong ng ating mga kaalyadong mga bansa? Iba pa rin yun mga kapatid, yung nakahanda tayo, no, sa mga worst case scenario. 'Di ba? And ito mga kababayan, yan sabi ko sa inyo, no, sa buong Asia mga kapatid, ito sinabi ko na sa inyo to noon, na sa buong Asia yata mga kababayan, Pilipinas lang, no, ang walang mahina ang military force. Dahil nga mga kapatid, behind na tayo no, yung ating mga leaders ngayon hindi pina-priority kasi masyado yung pagpapalakas sa ating sandatahang lakas, no. Buti na nga lang itong si President Marcos, 'di ba? Binalik niya yung mga exercises ng ating mga military together dito sa ating mga kaalyadong mga bansa tulad ng US. 'Di ba? Noong panahon ni Duterte mga kababayan, yun talaga yung pinaka-worst noon. 'Di ba? Kasi yung mga balikatan exercises na yan, no, yung mga military exercises noon, tinanggal niya. Tuloy mga kapatid, humina, no? Humina yung ating sandatahang lakas dahil wala nang training no? Buti na lang sa panahon ni President BBM, inopen niya uli itong mga tulad dito mga balikatan exercises na kung saan mga kababayan, yung mga armas na pinag-aaralan ng ating mga kasundaluhan ay napaka-advanced na. Kaya nang sabi ko sa inyo, wala pa sa atin yung mga klase ng armas na kanilang pinag-aaralan, alam nang imaneho mga kapatid or alam nang gamitin ng ating mga kasundaluhan. Dahil po yan sa mga exercises na kanilang nasasalihan. Ngayon, mga kapatid, napakalaking bagay nitong ammunition facility, no? Dahil itong mga gagawing mga armas dito ay mga high class na mga armas mga kababayan dahil US to no? US to mga kapatid. At the same time, no, alam naman natin na tayong mga Pilipino mabilis tayong matuto. 'Di ba? Yung experience na magigain, no, ng ating mga kababayan sa paggawa ng armas mga kapatid, no, ng bansang Amerika, 'di ba? Maa-absorb agad nila 'yan. Ganito pala gumawa ng ganito kalakas na armas. Ngayon, no, yung mga kababayan nating nagtrabaho diyan sa ammunition facility na 'yan, matututo, no? Based from their experience, no, habang ginagawa nila or binibuild nila itong mga high-powered na armas ng US. Makakakuha tayo ng idea, ganito pala 'to. Ngayon, kaya na natin kung sakali mang umalis ang Amerika, tanggalin nila yan dito, at least alam na natin gumawa, no? Yung technology na dala ng US dito sa loob ng ating bansa, maa-absorb yan ng ating mga kababayan, no, na nagtrabaho diyan sa ammunition facility ng US. 'Di ba? Yan yung kulang sa atin kasi mga kababayan. Kaya in my personal view, no, and opinion, pabor na pabor talaga ako dito mga kapatid. Napakaraming benepisyo na maibibigay nito, no, sa ating bansa. At the same time, marami ding mga Pilipino, mga kababayan, ang mabibigyan ng trabaho kapag natuloy itong planong ito ng bansang Amerika. Tuloy. Tansya ni Cabalza, maaaring sa Subic sa Central Luzon itatayo ang ammunition program ng US. Subic used to be a naval base of the Americans, and at the same time, it's fronting the West Philippine Sea. So I think aside from the historicity of the place, it is also strategic in terms of the current defense mapping as of the moment. Offshore balancing din anya ang nakikitang paraan ng US para pagtibayin ang depensa ng Pilipinas. Dagdag paliwanag ni Cabalza. Meaning to say that they really would want to strengthen and embolden their allies and strategic partners for the reasons that they don't want to repeat what happened in the Russia-Ukraine war and currently in the Middle East, where they are pouring out all the resources and their powers. They wanted strong allies and partners. Sa kabila na Di ba? No?
Kaya ako mga kapatid, commended ko talaga si President Marcos na binalik niya ang alyansa ng US at Pilipinas. No? Gaya ng sabi nitong nagsasalita, no, itong doktor or professor na yan, no? Gusto ng Amerika, mga kababayan, na yung kaalyado niyang bansa malakas. No? Kaya ngayon mga kapatid, naisipan ng US na magtayo ng ammunition facility nila dito sa loob ng ating bansa. Dahil nakikita din yan ng bansang Amerika na ito, pag ito itinayo ko sa loob ng Pilipinas, no, gamit-gamit yung mga teknolohiya galing dito sa aming bansa, no, maa-absorb ito, no, ng bansang Pilipinas. No? At may matututunan sila dito kung paano palakasin yung kanilang sandatahang lakas. 'Di ba? Yan yung naiisip talaga ng US, mga kapatid. No? Kasi hindi naman pwede kasi, mga kababayan, na kung sakali mang magkaroon ng digmaan sa pagitan ng Pilipinas at dito sa bansang China, aasa na lang tayo ng aasa, mga kapatid, sa ibibigay ng Amerika sa atin. Iba pa rin yung meron tayong sariling atin dito na pondo, no, ng armas. 'Di ba? 'Yun yung ibig sabihin dito ni nitong professor na ito na nagsasalita, no? Which is, I agree, mga kapatid. At tataas ngayon, no? Pag ito natuloy, tataas yung confidence ng ating bansa. 'Di ba? Tataas, mga kapatid. And the same time, no, unti-unti tayong re-respetuhin, mga kababayan, no, or tataas ang respeto sa atin, no, ng mga katabing bansa natin. Dahil may nakikita na sila no, na armas ng Pilipinas. 'Di ba? Kaya nga tayo binubuli ng China dahil wala talaga silang nakikita sa atin No? Anytime na gusto nila tayong girahin, mga kapatid, alam ng China 'yan. No, na pwede nila tayong durugin, 'di ba? Kanya nga lang intimidated sila dahil yun na nga, naibalik na ang alyansa ng Pilipinas at bansang Amerika. At mas dumami pa yung mga bansa na nakikipagtulungan sa atin. Oo. Pero hindi tayo pwedeng umasa lang sa ganyan. Kailangan din nating tumayo sa sarili nating paa. No. Hindi kasi sapat, mga kababayan, sa usaping digmaan kasi or pagdepensa ng teritoryo natin, hindi kasi sapat ang tapang lang. Aanhin mo yung tapang mo kung wala ka namang armas. 'Di ba? That's why napakalaking bagay, mga kapatid, nitong planong ito ng bansang Amerika. Tuloy. Ikitang positibong epekto ng pagtatatag ng ammunition site sa bansa. Tinuligsa ito ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Nako. Eto na, mga kababayan. Wala pa nga, no? Ang dami ng sinasabi nitong ni Congressman Tino. And alam niyo naman, mga kapatid, kung ano ang ipinaglalaban nitong grupo ni Tino. No? Hindi na natin kailangang i-mention dito yan, mga kababayan. Itong mga to, no? Itong sila Tino at iba pang mga kasamahan nito, wala talaga tayong aasahan, mga kapatid, na magandang sasabihin pagdating sa mga ganitong bagay. No? Wala kang aasahan na may magandang lalabas sa bibig ng mga yan. No? Dahil ang hangad ng mga ito, mga kababayan, manatiling mahina, no, ang military power ng ating bansa, at alam niyo na kung bakit. 'Di ba? Alam niyo na kung bakit, mga kapatid. No? Itong mga to, nagsasalita lang sila, mga kababayan, pero hindi nila alam, no, or siguro alam naman nila, pero alam niyo naman kasi, mga kababayan, kung ano ang hangad nitong mga to. No? Ayaw nila na lumakas ang sandatahang lakas ng Pilipinas. No? Ayaw nila ng ganun. Kasi meron silang pinoprotektahan din. 'Di ba? Kaya given na yung ganitong mga negative comments nila, nakakatawa lang, mga kapatid, dahil wala pa nga, ang dami-dami na nilang sinasabi. Ito, pakinggan natin kung anong sinasabi nitong ni Congressman Tino. Para kay Tino, inilalagay nito sa panganib ang mga lokal sa posibleng missile at drone strikes sakaling magkaroon ng digmaan. Anong pipiliin mo? No? Anong pipiliin mo?
magkaroon ng digmaan tapos wala tayong kalaban-laban o hayaan na itayo ng US yan kahit paano, no, makapag-ipon tayo ng armas. 'Di ba? Given na yan tuwing may digmaan na yung mga ganyang facility, no, una talagang binibira yan or una talagang tinatarget yan ng magkalaban ng mga bansa. Given na yan, no? Kahit saang mga bansa, no, na nagkakaroon ng conflict or nagkakaroon ng gera, no, yan talaga ang number 1 na tinatarget. 'Di ba? And pag sinabi nating gera, mga kababayan, normal lang na nagkakaroon ng casualties. Pero alam nyo, sa totoo lang mga kapatid, may advantage pa rin ang Pilipinas kung sakali mang magkagera. Ito, lilinawin ko ulit sa inyo hindi natin hangad ng digmaan. Pero kung eto na talaga mga kapatid, ang darating sa buhay natin mga Pilipino, no, magkakaroon ng digmaan sa pagitan ng Pilipinas at dito sa bansang China, no, kung sakali man mga kababayan, hindi tayo tulad ng ibang mga bansa na mabilis sakupin. Alam niyo kung bakit? Kasi ang Pilipinas mga kapatid, no, ay hati-hati yung isla. 'Di ba? Kung sa ibang bansa tulad ng Ukraine, no, na kung saan border lang sa atin mga kababayan, hindi madaling sakupin ng Pilipinas kung tutuusin mga kapatid. Lalo na ngayon. Kasi nga hati-hati, hiwa-hiwala yung isla ng Pilipinas no, makuha man nila yung isang parte ng Pilipinas pero walang garantiya na masasakop nila buong Pilipinas agad. 'Di ba? Dahil hati-hati yung mga isla, and I'm sure yung mga Pilipino, no, na talagang masasabi nating tapat sa kanilang bayan or tapat sa bansang Pilipinas, lalaban 'yan. Lalaban 'yan at hindi nila hahayaan mga kapatid na ganun-ganun na lang tayo sakupin. 'Di ba? Maliban na lang sa mga duwag natin mga kababayan. Na wala nang ibang iniisip kundi yung kanilang mga property, yung kanilang mga bahay na magaganda, no? Yung mga duwag kasi mga kababayan natin, especially sa mga DDS, kaya sila takot sa gera mga kababayan, no? Dahil ayaw nilang masira yung mga nagagandahang sasakyan nila, yung mga nagagandahang bahay nila. Yun, kaya sa kanila okay lang na sakupin tayo ng mga dayuhang bansa, no? Basta ang importante, yung mga pinatayo nilang bahay nandyan, nakikita nila, natitirahan nila, no? Kumbaga, baliwala sa kanila mga kababayan, no? Yung mga ipinaglalaban noon ng ating mga bayani, no? Pero tayo mga kapatid, hindi yan ang tinitignan natin no? Dahil naniniwala kasi tayo, no? Especially sa issue ngayon ng Pilipinas at China, na kung saan pinagkakainteresan nga ng Pilipinas yung West Philippine Sea. Naniniwala kasi tayo, ako personally naniniwala ako na pagtuluyan ng tinantanan ng China yung West Philippine Sea na yan, mai-enjoy na natin mga kapatid, no, yung mga minerals na nasa ilalim ng katubigan ng West Philippine Sea, no, tulad ng langis. Napakalaking bagay niyan mga kababayan, no. Kung ngayon nag-aangkat tayo ng langis, no, apektado tayo tuwing may gera dyan sa Middle East. Pag yan mga kababayan, tuluyan ng nabawi ng Pilipinas yung West Philippine Sea na yan, mga kapatid, hindi na natin kakailanganin pa na mag-angkat ng langis sa ibang bansa. At sigurado mga kababayan, bababa ang presyo ng langis dito sa Pilipinas. Bababa mga kapatid. Diba? Ito kasi sila Tinyo, wala silang pakialam dyan. No? Akala kasi nila ang gera puro lang salita. Kaya kung ano yung pumapasok sa kanilang isipan, na kung saan pabor doon sa kanilang mga ipinaglalaban, yun ang sasabihin nila. No? Ganun yan sila mga kababayan. Kaya huwag na tayong mag-expect na may sasabihing maganda itong mga katulad nila Congressman Tinyo. Tuloy. Isa rin anya itong kahangalan kahit sa pananaw ng pang-ekonomiya. Ipinapakita rin daw ng pagwasak ng Iran sa mga base militar at economic infrastructure na nakakabit sa US ang maaaring mangyari sa Pilipinas. Nako. Hindi ka pa nga sure Di ba?
pinapangunahan mo na kaagad. Oh. Tinatakot lang nito ang mga Pilipino, mga kapatid, para kontrahin itong plano ng US. Oo. Gusto kasi nila manatili tayong mangmang, mahina, no? Yun ang gusto nila, mga kababayan. Para yung mga ipinaglalaban nila, maisakatuparan nila, mga kapatid. Alam nyo na kung ano yun. At alam nyo na kung anong klaseng mga tao itong mga tulad ni Tinio. Diba? Kasi pag umangat, lumakas yung ating mga yung ating sandatahang lakas, nako, yung mga nito, yung mga ipinaglalaban nito, wala. Dali, mga kapatid. No? Ngayon kasi hanggang lang tayo pinakamalakas yata nating armas ngayon na ibinibigay sa ating mga kasundaluhan, mga pa rin machine gun, no? Although okay naman, pero 'di ba, halos napapantayan, mga kababayan, ng mga rebuilding grupo dito sa ating bansa yung mga armas na meron yung ating mga sundalo ngayon. However, mga kapatid, no, pag naituloy ito, aangat, no, ang level ng ating sandatahang lakas. 'Di ba? Lalakas ang puwersa ng sundalo ng Pilipinas. No, at yung mga local terrorists natin dito, talagang pag hindi sila tumino, talagang may kalalagyan na sila. 'Di ba? Yun Kaya itong sila Tinio, kontra talaga sila diyan, mga kapatid, dahil alam nila no, na yung mga nila, mga galawan nila malalagay sa alanganin. 'Di ba? Tuloy. Na nagsisilbi pa rin anya para sa Estados Unidos. Pinabayaan na din anya ng US ang tinatawag ni Tinio na puppet regimes nito sa Gulf para ipagtanggol ang kanilang sarili sa giyera kontra Iran. Dami mo sinasabi. Hindi mo nga alam kung ano ang kwento niyan . Diba? Kung ito yung klase ng taong paniniwalaan mo, mamimislead talaga ang mga Pilipino, mga kababayan. No? Bakit ka mo? Iba kasi ang konsepto nila No? Iba yung ideolohiya na ipinaglalaban nila. 'Di ba? Hindi para alam mo 'yan, hindi para umunlad ang Pilipinas, no? May sarili din silang agenda, mga kababayan. Kaya pag ito yung mga suhestyon nila, ang pinakinggan mo, talagang wala, kawawa, no? Kawawa yung mga kababayan natin. Kaya para rin kay Tinio, the US ironclad commitment is nothing but hot air. Pero para kay Cabalza, panahon na para mas paigtingin ang depensa at seguridad ng Pilipinas. Yun ang tama, mga kapatid. Yun talaga. Kasi pagka lumakas ang sandatahang lakas ng Pilipinas, dyan pa lang tayo re-respetuhin ng China. Oh. Gaya na sabi ko sa inyo kanina, walang respeto ang China sa atin dahil wala silang nakikitang military power ng Pilipinas . Diba? Kung ang mindset natin tulad sa mindset ng Japan, mas maganda. Oh. Diba? Kahit maliit sila na bansa, pero hindi sila nagpapahuli. Oh. At nagagawa pa nilang mag-attempt ng pananakop sa mga malalaking bansa tulad ng bansang China. Ganun yun, mga kapatid. Dapat ganyan ang magiging mindset ng ating mga kababayan. Dapat magpalakas tayo. No? Para kahit saan tayo magpunta, hindi tayo pwedeng maliitin. No? Ng mga katabi nating mga bansa. Kaya nga yung ating mga OFW, napakababa ng tingin ng mga ng mga foreign countries . Especially sa ating mga mga domestic helper. Napakababa ng tingin nila dahil unang-una, mga kapatid, pag tinignan nila yung ating bansa, powerless. Oh, walang lakas. 'Di ba? Hanggang diplomasya lang. Diyan lang tayo magaling, diplomasya. Oh. Gaya na sabi ko sa inyo, ang digmaan hindi mo pwedeng idaan sa usapan lang 'yan. No? Kailangan talaga military power diyan. Ang pagdepensa sa sariling teritoryo, mga kapatid, nangangailangan yan ng armas. No? Kailangan ng armas dyan. Oh. Yung respeto, no, ng iba't ibang bansa,
no, sa ating bansa, mangangailangan muna yan, bago natin respetuhin, mangangailangan muna yan ng malakas na military power galing sa atin. Diyan pa lang nila tayo bibigyan ng 100% na respeto. Pag nakikita na nila na hindi na basta-basta yung sandatahang lakas ng Pilipinas. Kasi iisipin nila may laban na to. Pag hinamo namin ng digmaan to, makakalaban na to. Ganun yun, mga kapatid. Tama to. Itong sinasabi ni professor dito or ni doktor dito. Lalo pat hindi pa raw kapantay ng Pilipinas ang kakayahang militar ng mga karating bansa. Yes, totoo yan. Kaya sabi ko sa inyo, kaya walang respeto ang China eh. Wala kasi silang nakikita sa Pilipinas. Tayo pa nga dito sa loob ng ating bansa, naglalaban-laban pa tayo eh. No? So paano tayo re-respetuhin yan? At ang mas worst pa nga dyan, mga kapatid, nakakapagbayad pa sila, no, ng mga Pilipino para gawing espiya. Diba? Diyan pa lang, mga kababayan, makikita mo na talaga na walang respeto ang China sa atin. Wala kasi silang nakikita talaga na lakas, no, military power sa bansang Pilipinas. Kaya napakaliit ng tingin nila. Ang tingin nila sa mga Pilipino, mukhang pera yan. Tapalan mo lang ng pera yung mukha niyan. Wala na yan. Hanggang dun lang. No? Napakababa ng moral. No? Yun yung nakikita ng China. Mababa moral ng bansang yan. No? Hanggang diplomasya lang yan. Hanggang pakikipagdialogo lang yan. Hanggang dyan lang yan sila. Walang kakayanan yan na lumaban. Walang armas yan. Ganon yan. Tulad na lang ng Indonesia, Vietnam at Singapore. If we are a weak military and we cannot contribute to the alliance management, then what's the point for the Philippines to engage with other major powers? So you need all these creative ways and innovative policies to come up with more visionary way, of helping our allies and partners, given that in the future the Philippines will play a major role in the Indo-Pacific region. Ano yung agree ako dun, mga kapatid? Anong silbi ng pakikipag-alyansa natin kung wala din naman tayong kayang ibigay? Diba? Yun talaga yung point din ni doktor na kumbaga masasabi nating natumbok niya eh. Nakikipag-alyansa nga tayo sa mga malalakas sa bansa. Pero ano bang kaya nating ibigay? Kung wala tayong, kasi mga kababayan, sa mga ganyang alyansa kasi, maliban sa mga economic na issue, no, or mga usaping pang-ekonomiya, no, malaking bagay din talaga dyan yung military power. No, yung mga reserve natin, mga armas, malaking bagay yan, mga kapatid. No. Kung wala tayo niyan, tapos nakikipag-alyansa tayo, kumbaga mga kababayan, gagawin lang tayong utusan ng mga bansa na kaalyado natin. Dahil hanggang hanggang kwento na tayo hanggang papinan tayo na may alyansa tayo, pero wala tayong kakayanan na magbigay ng suporta sa kanila kung kakailanganin nila yung suporta natin. Wala eh. Gaya ng sabi ko sa inyo, yung armas natin dito ngayon na meron tayo, sapat lang o kulang pa. 'Di ba? Tulad dito sa bansang Ukraine, no. Malakas na bansa na 'yan, ha. Pero mga kapatid, ginukulang pa sila sa armas, no. Binibigyan pa sila ng sustento ng mga kaalyado nilang bansa. How much more pa tayo? 'Di ba? So pointless yung pakikipag-alyansa natin kung wala din naman tayong kakayanan, no, sa ating military. 'Di ba? Walang kwenta. Tama itong sinasabi dito ni professor or doktor. Nagsuporta na rin anya sa military modernization ng bansa ang pagtatayo ng ammunition facilities para magkaroon na rin daw ng totoong industrial base at self-reliant defense posture ang Pilipinas. Para sa Agenda Weekend, So yan, mga kababayan, napakagandang balita nito. No, ako, pabor talaga ako dito, mga kapatid. Kasi ang tinitignan ko dito, yung mga worst case scenario. No, hindi natin alam kung kailan tayo gigirahin ng China. Pero meron tayong narinig na balita. No? Ewan ko kung ilang araw nang lumipas.
And I think yung Prime Minister ba o Presidente ng Taiwan ang nagsabi. Kasi nga, di ba, by 2027 mga kababayan, no, yun yung nakatakdang taon na kung saan lulusubin ng China ang Taiwan. Ngayon sabi nung presidente nila or Prime Minister ba, no, na kung sakali daw na matalo sila ng China, isusunod ng China yung mga katabing bansa ng Taiwan at isa na nga tayo doon. 'Di ba? Kung darating man yung panahon na yun mga kapatid, no? Hopefully, wag sana umabot sa ganun. Pero kung darating man yung panahon na yun, no, at wala tayong mga ganitong tawag dito facility sa loob ng ating bansa, talagang kawawa ang Pilipinas. No, magiging alipin tayo ng bansang China. Pero pag ito na ituloy mga kababayan, na itayo yan dito sa loob ng ating bansa, nako, baka maglaylo ang China sa kanilang plano sa ating bansa. Anyway mga kababayan, hanggang dito na lang po itong video na ito. Pasensya na kayo kung medyo nauutal-utal ako or na kasi gabi na rin kasi nung ginagawa ko itong video. Ito alauna na po mga kababayan. Then i-upload ko to around mga 8 a.m. pa. Diba? Pasensya na kayo mga kapatid dahil medyo inaantok na rin ako. And medyo nanibago din ako dahil matagal-tagal tayong hindi nag-vlog. Anyway mga kapatid, huwag kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe pero mahilig kayo sa ganitong talakayan mga kababayan, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-turn on na rin yung ating bell, no? Yung ating bell dyan na nakikita nyo, no? Para every time na mag-a-upload tayo ng ating panibagong mga content, mga kapatid, ay lagi kayong updated. Hanggang dito na lang. Adios.